inyo, Load Plus Ironman brand, ano? So, mabigat siya, heavy, Yung kasi mga sasakyan natin, meron naman yan talaga load capacity, nakalagay na doon kung ano ba yung maximum load capacity na kaya niyong ikarga. Pero para sa akin kasi napaka-importante pa din yung protectionan mo siya. And siya nga pala, bago kayo bumili nito, sabihin nyo rin muna doon sa shop ko anong klase yung sasakyan na gagamitin ninyo pagkakabitan ng Load Plus, kasi hindi lahat ng Load Plus pwedeng mag-fit sa sasakyan natin o sasakyan ninyo, kasi meron siyang iba't ibang ano ba tawag doon, sukat, yung lapad o posibleng haba. So para hindi masayang oras ninyo o para sigurado yung bibili, sabihin nyo na doon sa bibilan ninyo kung anong klase yung unit o pagkakabitan ninyo. And marami na rin kasi ako napagtanungan bago ako nakapag-design pa talaga na bumili dito. Sinigurado ko muna talaga na okay pa rin yung magiging performance ng sasakyan. Ibig sabihin, hindi babago yung steering wheel control niya, fuel consumption, at marami pang iba. So, ganun yun, ano? So, bago kayo mag-decide na i-upgrade o magkaroon ng pagbabago yung setup ng sasakyan ninyo, importante muna na magtanong-tanong din muna kayo doon sa mga veterans o yung mga nauna sa atin sa ganitong larangan ng pagdinegosyo sa transportation industry. Para masiguro natin na safe pa din yung sasakyan natin. And good thing, okay naman, naging positibo naman yung mga naging sagot, maayos naman lahat, at malaking tulong daw naman talaga itong Load Plus na to. And tingnan natin kung ano yung loob niya, no? Kasi ngayong araw, yun nga yung gagawin ko, no? Pero i-unbox muna natin, no? Check muna natin. Yun. Oh my God, medyo mabigat lang talaga siya. Oh my God, paano ba to? Okay. May kabigatan siya. So, ito yung tatrabahuin natin ngayong maghapon. Kailangan maipakabit ko na siya. Dahil gusto ko na talaga mag-start dito sa pagninegosyo na to, kung saan kakailanganin nga talaga na kargahan yung unit nga natin. At siya nga pala, bago makakalimutan, kakabit ko nga pala ito kay Travis. So, yung paglalagyan ko dito ay yung Isuzu Travis L na gagamitin ko nga dito sa cargo transportation or logistics services na to. So, Travis L pagkakabitan natin. Ayan. Alright, baka may naiiwan pa. Okay, wala naman na. So, ito yung naman niya, no? Ayan. Okay. Ayun, no? So, ito siya. Dalawang piraso siya. Ayan, no? Okay. So, dalawang piraso siya. Hindi siya kagaya nung molye na pagkaraniwan na nakikita natin na isang buo. O, isang buo talaga siya, isang mahaba. Pero ito, kalahati lang. And ngayon din kasi ako nagkaroon ng knowledge tungkol dito sa Load Plus na to. And base na doon sa mga review ko sa YouTube, nakita ko din kung paano ito ikabit. So, nakita ko ba, halos kalahati lang siya talaga nung yung typical na molye na nakikita natin. So, ito yung titingnan natin kung paano ikakabit mamaya ng actual doon sa shop na pupuntahan natin. Pero maghahanap pa tayo kung importante yun, ano, kung talagang marunong ba talaga yung magkakabit. So, napaka-importante niyan. So, tandaan natin na magkakarga tayo ng mga mabibigat na gamit, no? Kaya siguraduhin natin na yung gagawa is marunong. So, ito yung dalawang piraso, no? O, yan, ha? And tingnan natin kung ano pa yung nandito, yung kasama sa box. Ayan. So, ito yung, alright. Isa, dalawa. Ito yung kung tawagin is U-bolt. So, bali ilang piraso? 4. Bali. Ayun. Ayun, no? Bali. 4 na pirasong, yan, yung mga bar na yan, na ba tawag dyan? Mga flat bar na yan, may mga butas. 2 malapad. Mga 2 makitid. Yan. And U-bolt, ilang U-bolt ba?
dalawa, tatlo, apat. So, and then plus, apat na U-bolt. So, yan, dalawang mahaba, tsaka dalawang maiksi. So, ito yung mahaba, ito yung maiksi. So, bali, apat na U-bolt, and then, apat na, ito, ang ba tawag dito, yung bar na to, ano ay, saktong tawag dyan. So, yun, and of course, yung mga tornilyo niya, nandiyan dyan natin. Okay? So, ito siya, ano? Ito yung complete set. O, ito yung laman ng box ng Ironman Load Plus para sa Isuzu Travis. So, malaki naman, maganda yung mga feedback o yung mga review tungkol dito sa Load Plus. Kaya kayo, kung gusto niyo subukan, pwede naman, pero kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, bago kayo mag-upgrade o magdagdag ng kung ano man meron sa unit ninyo, sa mga unit ninyo, Travis man yan o kung ano mang unit yan. So, importante na alamin nyo muna mabuti, magtanong-tanong muna kayo doon sa mga nauna sa atin o mga nauna sa mga ganyang klase ng pagninegosyo. Doon sigurado marami kayong matututunan at doon, tsaka kayo mag-decide. And kagaya ko nga, so talaga nagtanong-tanong muna ako. Marami akong pinagtanungan actually. And kahapon ko nga lang na pag-decision na nabili na to. Okay? At ngayon, iyan yung bali. Tatrabahuhin natin. So, muli, hanggang dito na lang muna yung kwento ko tungkol dito sa Load Plus na to. No? And then mamaya, update ko kayo. Update ko kayo, papakita ko din sa inyo kung paano ito ikakabit at kukuha na rin tayo ng mga tips pa doon sa magkakabit at kung ano-ano pa, kung ano man yun, babalitaan ko na lang kayo mamaya. And muli, bago kayo mag-decide, reviewin nyo din muna. Kompleto naman nasa Google, nasa YouTube. So bago kayo mag-decide na mag-upgrade o magpalit o magdagdag, bawas sa kung ano man meron sa mga unit natin. Okay, so hanggang dito na lang muna and mamaya update ko kayo. Okay. So dito tayo ngayon sa ayun. So bali yan yung shop ngayon. Dito sa Car Stars. Dito sa Maynila, Santa Rosa, no? So titingnan natin. Dito natin ipapakabit yung Load Plus. Ayan, so time check tayo. Tingnan natin kung gaano katagal bago may kabit yung Load Plus. Time check 2:55 ng hapon. So bali yan yung length niya, bali 43 cm yung haba niya para dito sa sasakyan ng Travis L. 43 cm yung haba niya, yan. And then yung lapad naman niya kukunin din natin. Pakihawakan mo nga, Pogi, yung dulo. So napaka-importante niyan, ano? So bali lumalabas siya na 7.5 cm, exactly 7 cm yung lapad niya, no? So ayan yung isa sa napaka-importante bago kayo magpakabit ng Load Plus. Siguraduhin nyo lang muna, tanong nyo din muna sa mga mekaniko kung talagang mag-fit ba yung Load Plus na binili niyo para doon sa unit ninyo. Meron na siyang kasamang 4 na U-bolt. So ilalapit lang natin yung camera, ha? Sa baba dito? Ayan, no? So napaka-importante niya mga kaibigan, alam natin kung ano yung Load Plus na ikakabit natin sa unit natin para pasiguro natin na safe pa rin yung mga sasakyan natin. Hindi pwedeng basta lang kayo bibili ng Load Plus, dapat itanong niyo sa mekaniko doon sa bilihan and at the same time doon sa magkakabit kung mag-fit ba yung nabili niyo yung Load Plus. At importante, no? Pag bumili kayo ng Load Plus, ipakabit nyo agad o dalhin nyo agad sa mga shop na magkakabit para malaman nila kung fit talaga yung nabili nyong item or at kung hindi, pwede nyong ibalik doon sa shop na binalan ninyo para mapalitan nila. So hindi nyo pwede pagtaganin sa inyo yung nabili nyong item and then sasabihin nyo doon sa binilan ninyo na hindi nag-match doon sa kailangan ninyo. So kinakailangan pag bilhin ninyo yun, pakabit nyo agad and then pag hindi nag-match, ibalik nyo doon sa shop. Basta siguro nyo lang na may resibo kayo para mapalitan nila. Ayun. And ayan, no, ginagawa na nila, di ba? So, tingnan natin. And after this, itatry naman natin yung magiging performance yung sasakyan. Kung meron bang changes,
Yan kasi yung lagi nating inaalala pag nag-upgrade tayo. Nag-aalala tayo na baka magkaroon ng pagbabago doon sa batak ng sasakyan, doon sa laro ng sasakyan. So yan yung mga titingnan natin after this. Alright, so tingnan natin ano. So bali yan ay load plus natin, no? So nakapatong lang siya sa bandang likuran. Ang problema, hindi ko may ilalagay, may susot yung ulo ko doon sa ilalim para makita ko yung exact position. Pero sa nakikita ko ngayon, yung lapad ng load plus na nabili ko at saka doon sa stocks na molye, o yung lip spring na tinatawag, kita ko naman talaga bali magka-match na match sila pagdating doon sa pinakalapad niya. Ayan. Ang importante niyan, ulitin ko lang, pag bumili kayo ng load plus, siguraduhin niyo lang, sabihin niyo doon sa bibilan ninyo kung anong klaseng unit yung pagkakabitan ninyo. Ito naman yung nasa driver side. Ito, silipin din natin yung driver side. Okay. Yan. Nag-start tayo kanina 2:55, no? Yan, tingnan natin kung ilang oras sila matatapos to. And sa tingin ko mabilis lang kasi dalawa silang tumatrabaho. Actually tatlo, may kasama pang helper. Kaya ayun. Yan, no? Ayan. Kaya kita mo naman kung paano nila trabahuin, no? Nagamitan nila ng ratchet, ayan, no? So tandaan nyo lang, pag nagpakabit kayo ng load plus, siguraduhin nyo lang yung pagkakabitan yung shop may kaalaman talaga sa pagkakabit ng load plus. Kasi importante yan, safety. Yan, no? Ayan, and I hope guys na magkaroon kayo ng idea o makapag-decide din kayo o hindi kung magdadagdag ba kayo ng load plus o hindi sa mga unit ninyo. And muli, sabihin ko na sa inyo, pag-isipan nyo rin mabuti bago kayo mag-decision, ano? Bago kayo mag-final decision. Okay. O kayo yung may-ari ng shop? Tawagan lang kami. Tauhan lang din ho kayo. Pero marami na ho kayo na ikabit na load plus. Marami yan, sir. Ayan, marami na raw sila na ikabit na load plus at mukhang mga veterans itong mga tutong. Saka yung mga ganyan, yung musban. Tanong lang, ano ang mas maganda para sa inyo? Yung load plus, kasi yung load plus kalahati lang yan, di ba? Ano yung mas maganda? Iyan o yung isang buo? Isang buong molye. Hindi, mas maganda. Mas maganda tong load plus. Ayun. Kasi ang sinasabi ng iba sa load plus daw, parang nagkakaroon ng yung iba kasi iba-iba din ng opinion. Yung iba sabi nila maganda, pero mas marami naman nagsabi maganda talaga. Maganda to kasi kung loaded ka, Oo. maano siya, hindi siya babagsak. Ano ang pagkakaiba niya doon sa kung ang ilalagay mo yung isang buong molye, yung mahaba, yung typical na ginagamit natin? Ang pagkakaiba, sir, yung mas matigas ito. Mas matigas ang alin ang mas matigas, ito o yung isang buo? Ito, sir. Mas matigas ito kaysa sa isang buo. Hindi kasi kung isang buo, dulot-dulo yun, di ba? Oo, pero ito kasi mas makapal siya kaysa doong buo. Okay. So, yun pala yun. Kasi ang load plus, pansinin nyo yung load plus, maiksi lang siya. Kumpara doon sa typical na molye na nilalagay natin na isang mahaba. Kasi maraming nangyayari dito nagpapakapit sa amin yung buo. Okay. Oo. Pero sa experience din nila, katapos mas maganda ang Load plus. So, yun mismo mga friends. So, yun mismo ang nagsabi mismo yung mga expert dito sa isang shop, no? So, mas marami pa rin talaga yung nakagusto ng load plus instead of yung isang mahaba. Base na rin doon sa experience sila, ayon na rin doon sa mga nagpakabit ng molye. Kaya yun, galing nga dito sa mga expert dito sa shop, mas maganda para sa kanila yung load plus dahil mas makapal daw siya compare doon sa lip spring o molye na kinakabit natin na isang buong mahaba na medyo manipis siya kumpara dito sa load plus. So ayan sana may nakakuha din kayo, may natutunan din kayong mga tips and ideas mula dito sa mga expert.
Time check tayo, 3:15. Nagsimula sila ng 2:55, so it means 20 minutes to complete the installation. O yung pagpipix ng ng load plus. Ano yan sir, pag may karga, maganda na yung laro. Medyo pag wala kang laman, medyo ano talaga kunti lang. Magkakaroon ng medyo matagtag ng konti. Pero pag may karga ka, ang ganda ng laro dyan. Maganda na. And ano naman yung maipapangako ninyo sa akin tungkol doon sa pagkakakabit nyo? Talagang solid naman yun. O yun, lalaki kaya ng katawan ng mga gumagawa dito. Talaga sigurado solid yun. O mga boss, maraming salamat sa mga tips ninyo ha. And yung presyo nga pala, yung singil na nga pala nila sa akin, ano? And ano naman talaga, very acceptable naman talaga. So maraming salamat sa inyo.